Greetings mga kababayan, harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Harinawa, no? You're all okay. At saka, it could be good morning, good afternoon, good noon, no? Sa inyo, depende po kung sa inyong time zone at kung anong oras po ninyong mapapanood ang ating videos. Okay? So, bago tayo magpatuloy, kung hindi pa po kayo, kung baguhan pa lang po kayo at hindi pa kayo napag-subscribe, and if you find our videos informative at saka interesting po, nakakatulong po sa inyo, pwede po bang humingi ng pabor, no? Paki-click po ang subscribe, share, and like buttons po natin, and of course yung notification bell upang sa ganun, pag meron po tayong mga updates, no, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss ng mga videos po natin. Okay, sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Alright, maraming salamat. Okay, wag na po tayo magpaligoy-ligoy pa, no? Ang ating pong topic, no, sa episode nito ay may kinalaman po, no, sa sulat po sa atin ni Ginang Rebecca. Sabi niya, ito may kinalaman sa adverse claim, okay, na kung saan ay yung kanyang lupa, no, ang kanyang tax declaration certificate ay at saka yung kanyang titulo ay meron pong naka-annotate na adverse claim. Okay, sa hindi pa po nakakaintindi kung ano yung adverse claim, yung adverse claim po ay isa po itong lien na kung saan ang sinumang tao na mayroon po siyang interest o paghahabol doon sa lupa dahil meron siyang interest, may karapatan siya, no? Ay gusto niyang ito'y nakapangalan sa iba o nailipat sa iba at gusto niyang i-annotate yung kanyang claim upang sa ganun magkaroon siya ng protection, ay nagkaroon ito ng mag-execute siya ng affidavit of adverse claim at ito ay ipa-annotate niya doon sa Register of Deeds kung titulado yung lupa at kung hindi naman titulado ay doon sa Assessor's Office. Upang sa ganun, pag naka-annotate doon, ay pagtitinan ito ng halimbawa, interesado na buyer, kung kayo yung buyer o ako yung buyer, pag nakita ko may adverse claim, alam ko kagad na kung bibiling ko ito, ay may problema. Kaya mag-isip-isip ako ngayon. Okay? Ngayon, ang sulit kasi sa atin dito ni Rebecca is that yung adverse claim na yon ay napatanggal na daw niya. Okay? So, ngayon, nung matanggal na daw niya, napaalis na, na-cancelled na, abay, after a while, ay meron na naman pong panibagong adverse claim na i-file involving the same property. In short, succeeding po ang adverse claim na nandun. Pwede ba daw yun the same property naman? Okay. Ngayon, ganito kasi yan, ha? Kailangan daw ba pa ang court order? Okay, ganito yan. Kung magpa-file kayo ng adverse claim, no, kailangan mag-execute ka ng affidavit. Ito ay naka-file, naka-annotate sa Register of Deeds kung titulado yung titulo at kung hindi naman titulado, doon sa Assessor's Office. Ngayon, pagdating po within 30 days po from the time na nag-file kayo ng affidavit of adverse claim, kailangan yung claimant ay mag-file ng complaint or petition sa korte na patunayan sa korte na may legal na basihan ang kanyang pag-claim o interest doon sa property. Okay? At ito ay, pag nag-file siya ng petition or complaint, ay ito ay lilitisin. At base sa mga ebidensya ng magkapilang panig, either papayagan ng korte yung adverse claim or maaring i-order ng korte ang pag-cancel o pag-lift ng adverse claim. Okay? Ngayon, kung hindi naman titulado yung lupa, okay? Doon yun sa Assessor's Office. Ang tanong ngayon ay kung hindi pa nag-file siya ng adverse claim, kung hindi niya isagawa ang tinatawag nating petition or complaint, no, laban dito upang sa ganun yung claimant i-assert niya yung kanyang karapatan, no, bakit siya naghahabol doon sa nasabing lupa, okay? Kung hindi ito nagawa ng claimant sa loob ng 30 days, okay? So, yung may-ari ngayon ng lupa ay pwede siyang mag-file ng motion o petition sa korte, no,
na i-cancel, no, o i-lift lien o yung adverse claim dahil nga hindi naman nakapag-file ng complaint or petition yung claimant sa loob ng 30 days, no? Base doon sa ating revised rules of court. Okay. So kailangan mayroong cancellation galing sa korte. Ngayon, kung halimbawa naman ay sa loob ng 30 days, no, ay hindi nakapag-file ng petition ang claimant sa korte, okay? Ibig sabihin nito, discretion na ng assessor's office o ng register of deeds, no? Na kung mag-file ng motion si claimant, si may-ari ng lupa na ipa-cancel yon, pwede naman yung kahit walang court order. Bakit? Kasi una, dahil hindi naman nag-file ng petition or complaint yung claimant doon sa korte, hindi siya nag-file ng complaint, ibig sabihin yung korte ay wala pang jurisdiction doon sa nasabing lupa. Okay? Kaya yung may-ari ng lupa, no, ay maaari siyang mag-file ng petition or motion sa Register of Deeds o sa Assessor's Office na ipa-cancel yung lien or adverse claim dahil failure of the claimant to file the required petition or complaint or cause of action sa korte. Okay? So pwede yung discretionary na yun ng Assessor's Office at saka ng Register of Deeds na i-lift o i-cancel ito without the court order. Okay? So yun ang nangyari dito kay Eli is that nung napakancel niya, kasi hindi mamaliwanag kung dumaan ba sa korte o hindi yung pag-cancel ng adverse claim. Okay? So, kung halimbawa nakalilip lang nung na-cancel na yung adverse claim, abay may panibago uli. Pwede ba yun? Depende po yun. Kung ang nag-claimant, again, ay iba, although the same property, iba na naman, pwede po yun. Okay? Bakit? Paano mangyayari yun? Halimbawa na lang, simple. Halimbawa, mana. Okay? Ilan sila magkapatid? Halimbawa, 3 sila magkapatid. Yung isang kapatid lang yung nag-file ng adverse claim. Okay? And then nag-file siya, nagkasundo, nabayaran halimbawa o nagkasundo sila. Okay? Nalaman ng ibang kapatid o ibang claimant, bakit ganun? So nag-file din siya. Ganyan ang maaring ganyan ang nangyari doon sa kaso ni Eli na kung saan kalilip lang ng adverse claim at ito na naman may panibagong adverse claim ang na-file. Okay? So pwede po 'yan. Okay? So yan po ang inyong tatandaan ha. Pag kayo bibili ng property, daw nga, sabi nga natin, due diligence muna, exercise nyo muna, i-check nyo muna sa Register of Deeds, sa Assessor's Office, kung ito ba'y walang adverse claim or kung wala ba itong less pendens or notice of less pendens. Ano ba yung notice of less pendens? Ibig sabihin yan ay yung lupang yan ay may kaso na kabinbin sa korte kaya less pendens. There is a pending case in court as regards to that property. So this is a notice to the whole world, lalo pa kung ito ay naka-annotate sa titulo, okay? Na yung lupang iyan ay under litigation. Kaya kung sino mang bibili niyan, ay daw kayo, caveat emptor. Kasi kung natalo halimbawa yung nagmamay-ari ng lupang yan, nakatitulo yung lupa, okay? Natalo siya at binili mo, ikaw ay mag-substitute sa kanyang situation at kawawa ka naman kung nabili mo yung lupa on of the sudden natalo yung kaso, na ikaw rin ay mabaliwala ang inyong nagiging investment o ginawa mong bilihan doon sa lupa. Kaya mag-ingat po kayo, no? Lalo pa pagdating po sa ganitong bilihan ng lupa. No? Check nyo muna, double check, no? Wala bang adverse claim? Wala bang notice of less pendens? Yung bang nagbenta sa inyo? Siya ba talaga yung may-ari ng lupa? Kasi baka nakalagay doon, ang may-ari ng lupa, halimbawa, si Juan de la Cruz et al. O kaya marami sila at ang pumirma ng deed of sale, isa lang o dalawa lang. Yung iba hindi. Red flag na yan. Okay? So, o kaya nagbenta sa inyo, ay hindi naman sa yung nakalagay doon sa titulo o sa tax declaration certificate, ibang tao, ay meron lang siyang tinatawag nating ibang kasulatan. It could be a deed of sale, no? So, dapat question mark na yan, red flag na rin yan, na mag-exercise kayo ng tinatawag nating due diligence. Okay? O by the way, bago natin tapusin po yung ating
ang ating video, pwede po makisuyo sa inyo, no? Ipa-plug ko lang po yung ating libro, no? So, kung interesado po kayo, paki-screenshot po, no? Ito pong libro ng inyong lingkod ay makakatulong po sa inyo because lalo na itong legal handbook, ano, A Daily Companion for All, na kung saan po, no, ay ang mga extract po ng batas, no, ating na pag-usapan o may kinalaman sa buhay po natin from the time na tayo pinaglihi, no, hanggang tayo mawala sa mundo, no. Ito may kinalaman sa family law, support, marriage, hiwalayan, at meron pang subject sa divorce po diyan, no. At of course sa bilihan ng lupa, titulo, no, land reform, ay mayroon pong extract na batas po dito sa legal handbook na ito, no. At it could be very useful, no, po sa inyo, no, kung meron kayong kopya nito sa inyong bahay o sa inyong workplaces. Of course, ang next ko pong i-endorse po sa inyo ay ito pong handbook on the Bill of Rights, na kung saan ito po may kinalaman po sa ating karapatan, no, sa ilalim po ng ating saligang batas. Sa usapin po ng arrest, no, pag-aresto sa atin, dapat bang may warrant o pag-aresto ng walang warrant o warrantless warrants, no? Or yung tinatawag nating inquest arrest po natin, inquest proceedings po natin, custodial investigation, no? Ang karapatan ng isang tao kung kayo ay naaresto at kung kailan mahalughog ang inyong properties, no? Ng may warrant o walang warrant, no? At of course, kung magamit po ang inyong electronic gadgets sa krimen, no? Tulad ng mobile phone po natin, laptop, computer, tablets po natin, no? Magamit po yan ng krimen, ay sakop po yan sa cybercrime, na yung ating pong electronic gadgets ay pwede pong masubject to forensic examination, and therefore, covered po yan ng iba't ibang version ng cyber warrants. Kaya napaka-importante na kung meron po kayong kopya sa mga librong ito, no, kahit hindi kayo lawyer, ay this could be very helpful as reference and reference material po ninyo. Okay? And then, ito pong labor laws, no? I'm referring to particularly very very helpful ito sa ating mga HR personnel o HR practitioners, no? Nandito po yung nandito po yung labor code natin, no? Yung CODAL, and of course mayroon po tayong topic o discussion dito, no? Jurisprudence pagdating po doon sa sa disciplinary action, no, ng isang ng employer against the employees, no. Kasama na dito yung retrenchment, dismissal for just and authorized causes, no, ng isang ng employer, at retirement po, no, issues, no, among others po, no. Dito po sa ating labor laws, no, at social legislations po natin. Of course, ito pong ating sa mga panyeras po natin na sa corporate practice, no, ay we have here the corporate law annotated. Kung wala pa kayong kopya, so it will be very helpful kung meron po kayo nito, no, sa inyong library ninyo as your reference materials. And of course, last but not the least, no, yung ating pong the Code of Professional Responsibility and Accountability o CIPRA. Ito po ay sa ating mga panyeras po natin, mga lawyers, no. Ito po ating Bible po natin ito in our conduct as a member of the bar, no. At mas mahalaga po na meron po tayong kopya po nito as our ready reference materials as well. Okay? Maraming salamat. And again, I hope to see you again, no, in the next live streaming or video po natin. Maraming salamat. God bless.